Yun. So, meron na tayong temporary. Okay guys, so yung materials na gagamitin natin ay simple lang. Okay, so kailangan natin syempre ng acrylic na bagong labas ng LTO. Okay, so ito yung size niya at ito yung gagamitin natin. Okay, so pag meron ka ng acrylic, kailangan mo rin ng QAP, transparent vinyl. Okay, so ito yung gagamitin natin. Ito yung ginagawa natin para ito sa mga walang cameo or cutter platter. Okay, so meron kasi dalawang tutorial na gagawin natin. So ito ang gagawin na gawa natin para sa mga walang cameo. Okay, so gagamit tayo ng transparent vinyl na QAP. Yan, QAP ang bibili nyo, wag yung iTech. Kasi yung iTech frosted. Parang malabo yung pagkaka-transparent niya. Okay, so ito yung gagamitin natin. So kailangan din natin ng backing. Okay, so ito yung ilalagay natin na sa likod, yung pinaka-background nyo na white. At mas matibay ito kasi vinyl. Okay, so Oracle glossy na white yung gamit natin. Okay, so kailangan din natin syempre ng cutter, gunting, at yung squeegee natin. Okay, so ito lang naman yung mga materials na gagamitin natin. Okay, so sa ganitong materials mahagawa ka na ng temporary plate sa ating acrylic. Okay guys, so ang unang gagawin mo, syempre i-edit mo muna yung template natin para sa motorcycle na temporary. Okay, so meron tayo ditong all-in-one ito. Yan, meron tayong pang private, pang government. Kung ano yung gagawin mo, yun na lang din yung i-edit mo. Kunyari, for private, ito lang din naman yung i-edit mo dyan. Okay? For private, government, for hire, for diplomatic, new registration with assigned plate number, new registration without assigned plate number. Okay? So, di ka na mahirapan dyan kasi pipiliin mo na lang yung template na i-edit mo. So, meron din tayong previously registered without assigned plate number. Yan yung mga plate niya o mga template niya. Okay, so meron din tayong pang electric. Ayan. So meron din tayong pang vintage, improvised plate for lost or mutilated plate. So ito yung mga template natin. 10 design yan. Okay, so pagpipilian mo na lang. So dito, pag pili mo na, kunyari itong for private, so ang gagawin mo dyan, mag-duplicate ka lang muna. At least pa nagkamali ka, meron kang backup. So ito yung gagawin mo dyan, ito yung edit mo. So tatanggalin mo lang to, itong for private na nakasulat na yan. Ayan, so tatanggalin mo lang yan, tapos i-edit mo lang yung pinaka-details niya. Ayan, kung anong region, kung ano yung dealer, at yung, hindi na to na-edit siyempre, hindi mo napapalitan yan. Okay? Ayan, so pag na-edit mo na, click mo lang yung share, tapos click mo lang yung download, i-click mo yung number 1 lang, kung ano yung lang in-edit mo, para yun lang yung ma-download mo. Sabay, done, and click download. Okay? Pagkatapos yan guys, patapos mo i-download, mag-open ka ng printing software mo. So ang gamit ko ay MS Word. Kung gumagamit ka ng Photoshop, yun ang gamitin mo. So pag nalagay mo na siya sa canvas, dapat yung canvas mo ay nakaset siya ng A4. Kasi A4 yung glossy natin na glossy natin na transparent. Okay? So naka A4 dapat yan. So i-click mo lang yan. Set natin siya ng 5x9. Okay? Ayan. So depende kung anong size na gusto nyo. Sa akin kasi 5x9 yung aking nilalagay. Ayan. So 5x9 yan. Okay? So nakaset na yan. Gagawin mo dyan, punta ka doon sa print. Okay? So print, punta ka dyan sa printer properties. Kailangan yung paper type mo naka-glossy. Okay? Yung quality kahit standard na, okay na yan. Punta ka doon sa more option, i-click mo yung mirror image. Okay? So kailangan naka-mirror yan. Kasi transparent yung gagamitin natin. Okay? So click mo lang okay. Katapos yan, i-click mo na yung print. Okay guys, so ang gamit ko nga pala ay L3210. Okay, so pigment ink dapat ang gagamitin natin dyan.
para sa ating transparent na vinyl. Hindi pwedeng dye ink, hindi rin pwedeng sublimation ink. Kailangan pigment ink. Okay? Ayan. So, yan magiging result pag na-print na natin siya. Naka-mirror yan. Okay? Ayan. So, wag nyo kakalimutan i-mirror yung pag nagpiprint kayo sa transparent. Okay guys, so pag na-print na natin siya, i-cut nyo na lang dito ng maliit. Ayan. So, bawasan nyo na lang. So, binawasan ko kanina, muntik mamahagip. Tapos, mag-cut din kayo ng vinyl natin na pang-backing na saktuhan lang din. Para ilalagay natin dito. Okay? Ayan. So, lagay muna natin siya. Lagay na natin to sa gilid. Ayan. Okay. So, ilalagay lang natin tong backing natin dito. Sa ating temporary plate na vinyl. Okay. Okay. Yan. Ba? Ang reason kasi guys, kung bakit may space yan dyan, para di pasukin ng tubig. Yan. Yun. So, meron na tayong temporary plate. Yan. Ha? Ayan, no? Pwede nyo naman tanggalan to. Pwede nyo bawasan yan. Ayan. Para mas lalong gumanda o mas maganda. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ayan. Para meron siyang space. Ayan, no? Sa gilid-gilid. Ayan. Yung iba kasi pinupuno yan. So, ang problema ng pag naulan, pinapasok ng tubig. Mas maganda yung may space pa din. Pero depende sa inyo. Okay? So, ito na yung finished product natin. So, ang presyo na ito ay 250. Okay? So, 250 yung bentahan. Yan. Temporary plate. Okay?